mga ugat ah. Mamaya may mga ano na pala. Ay, natanggal. Ako po. Yun. Ayun. Oy, yari. Yari. Hinog sa puno. Lusaw. Yan sinasabi ko pag nakabalot. Sarap to ah. Ay, magandang buhay mga ka-farmer. Ayan, welcome back. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog dahil sobrang busy. Ayan, ano kaya ang problema ng aking ibang orchids? Parang medyo, alam nyo na, pero medyo nagre-recover naman. Medyo parang ito, kagaya nito, may bulaklak pa naman siya. Malungkot. Ayan, no? Ayan na. Sana mai-recover pa natin. Meron akong biniling bagong pero ito magaganda naman. Ayan. Meron tayong ibang medyo ito siguro talagang medyo nagda-dry. Kailangan siguro talaga ng tutok at dilig. Ayan. Morning. Ayan. Tuloy natin. Marami po tayong bisitang dumating. Ayan, nasa kabilang vlog. Doon ako nag-opening. So ayan, eto ay sana maka-recover. Ay, meron na tayong time para mag-ice-ice po ng mga orchids natin. Ayan, tapos na ang season. Ang season ng gagamba. Ano ba to? Ayan, ikot tayo. Si Kongkong, sabi ko, ayun, nandun sa kalapate. Naglilinis muna. Sige, nel lang po ang pumasok. Mamiikutan din natin yung ating mga papaya. Hunting tayo kasi nakabalot po ngayon. So hindi ko na nakikita kung may hinog na ba o may nagdilaw na. At pag may nagdilaw, kukunin na natin. At yun naman, sureball na dahil nabalot na po mga ka-farmer. Wala nang tumusok. Kaya maganda ang magiging paghinog nun. Ayan. Tapos ito, papalinis na natin. Wala pa rin pasok ngayon. Ayan. Palinis natin. Ikutan natin yung ating mga pananim na damo. Ito, plano ko dito. Kinain po nung yung suha na tinanim ko. Sayang, hindi kaya ng hindi talaga pwede na may kasama. Pinatay nung talbos ng kamote. Mga farmer yan, malakas din. Pinatay ng kamote. So ito, papalinis na po natin yan. Ako, hindi ko na po kasi naasikaso at actually hindi ko na rin inasikaso. Dahil nga ang balak ko dito pag nalinis, hindi ko muna tataniman. Maglalagay tayo bibili po kasi ako ng marami-rami pang vermicast. So hahaluan ko po ito ng vermicast, itong plat na to. Kaya hindi ko muna, sabi ko ngayong taon na to ayusin ko na mataniman uli. Kasi napagkukulangan po ako sa nutrients nung lupa. Lalo na ngayon ay meron po tayong makukuha na mga vermicast na mura-mura naman. So lalagyan na po natin to ng vermicast para mas maganda. Tingnan nyo, kaya hindi ko na rin in-spray yung mga tawag dito, yung mustasa natin. Talagang kailangan ng grabe. Tingnan nyo, pag hindi mo in-spray, grabe ang uod. Ano po? Kaya akong sasabihin na organic ka, pero ang hirap pong i-keep. Yan. Yung ating yellow kayumito, ayan. Dami po nating nakabinbin na na trabaho. Ayan. Hanap nga sana ako na makakatulong si Kongkong din sana. Para syempre ito, kagaya niyan, yung mga damo na yan. Kailangan din pong mapatayan, delikado yan. Mabilis po yan. Napakabilis. Duhat natin. Malay mo magbunga. Alam nyo ano to hindi po ito grafted. Ito po ay air layered ito. Kaya pwede din mamunga na po ito. Kaya natin putulin yung nakasayad sa lupa. Yung mga langka dito hindi gumaganda. Sa totoo lang hindi po gumaganda. Paano kayang magandang gawin dito?
Bubuhusan natin ng vermicast. Napakatigas po ng lupa. Pero inano na namin yan. Dilig tayo. Yung mga tawag dito, yung mga bayabas. Ayan pag nagtanim po kayo, mas maganda gawin nyo ganito. Ayan nakakulong po yung tubig pag dinilig ninyo para hindi siya tatakas. Kasi may mga lupa na alam niyo na medyo matigas, matagal pong sumipsip ng tubig, so hindi mawawala yung tubig, makukuha ng halaman. Pero yun nga, pangit po pagka ganun ang halaman ay yung pangit po pagka ganyan ang lupa, yung drainage system niya hindi maganda. Dapat po kasi yan well drained talaga, yung masipsip agad. Pero may paraan naman yan. Yun nga, kailangan nyo ng bulate, kasi yung bulate po ang aayos ng lupa. Kaya tayo naglalagay ng mga vermicast, organic fertilizer yan, yung mga bulok na dahon na yan. Ayan, gumaganda na yung ating mga bayabas. Yan, kaya lang kailangan po talaga lalo na pag pumasok na ang tag-ulan ay tag-init. Tender love and care talaga yan. Kailangan po yan madidilig talaga, kahit everyday tag-iisang timba lang. Ganun po karami ang tubig na kailangan din niya. So every other day kung talagang talagang kulang sa oras, di ba? Every other day. May bunga pala yung atis ayan may bunga po yung atis kita nyo, may bunga. May ikutan natin itong aking langka, kailangan pong lagyan ng vermicast. Ayan, lagyan natin. Meron pa tayong vermicast palang isang sako doon sa baba. Sabi ko ayos kukuha pa tayo. Hindi ko alam kung makakabiyahe ako ngayon kasi sa San Jose po yung kukuhanan ko. Actually marami po palang magkakatabi. So nakausap ko yung isa, 600 yung benta niya sa ang malaking diferensya Kaya sabi ko, at saka sa'yo na lang po ako kukuha kung gano'n, magkapit bahay lang kayo, tapos ang laki naman ng yung bulate po, masyado pong mahal yun sa kabila. So ayun, sabi ko sa'yo na lang ako kukuha. Total di rin naman ako nakapunta sa kanya nung nung pumasok na po yung lechon season. Ngayon na, sabi ko January na ako bibisita. Ayusin ko lang po muna itong ating wala kasi sinarisal so ayan kahit ganyan nadilig natin to, maganda naman pang panahon ngayon, malamig-lamig pa, hindi naman ganun kainit. Pero maganda nito malagyan ng ito yung mga inano ni Kongkong, dapat pala hindi niya sinusunog lalagyan natin ng vermicast yan, tapos lalagyan ng ito yung mga dahon na bulok, papatungan natin. Yan po ay guapol, Taiwan na guava. Ayun. Ito lilinisin natin. Wala pa pong final ang ating mga plano dito sa ating ginagawa. Ako kasi gusto ko munang mag-concentrate sa lechon house. Kasi for the moment, syempre yun ang yun po ang nagbibigay po sa atin ng kabuhayan din. Malaking tulong po yun. At yung lechon business din, malaking tulong din po. At the same time, yung mga tao natin, di ba, may trabaho. Kaya yun ang pinagtutuunan ko na, kumbaga sa gatong, yung apoy, ayaw ko pong mawala. Kaya ginagatungan natin. Ibig sabihin, ng gatong ay improvements mga farmer. Ayan, i-improve po natin. Iwan muna natin to dito. Iihi lang ako. Ayan.
Ito may vermicast pa to. Ano to? Sigarilyo. Ay nako, mga bata kasi natin dito old habits eh. Naubos yung nila. Kung saan naubos, dun mahuhulog. Dun mahuhulog ang box. Ito, last pa po itong vermicast. Ito, nakita niyo yung progress, mabagal ano? So may kulang. Pero ang kinaganda po doon sa isa, yung naninilaw yung dahon, na-fix na natin yun. So ito, kailangan ay mabungkal. Mayroon ng mga ugat ah. Grabe, tigas. Hirapan yung ugat pumasok ng matigas po yung lupa sa ilalim. Double root stock pa naman to. Ito po ay langka mga farmer yan. Tingnan nyo, napagkukulangan ako ah. Ang bagal. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pangit kasi ng lupa dito. Ayan na, na-fix na natin halos. So nag green na siya. Dati dilaw na dilaw yan. Ngayon ito pangit naman. Siguro kulang yung hole namin. Ay nako, hirap ano. Hirap talaga. Nasa lupa ang ano, ang success. Pagka hindi ka matyaga. Hindi natin ang vermicast. Pangit ang lupa. Pero kung maganda, ang bilis lang yung papel. Ay mahulog ka dyan. Dito. Sa lupa talaga. Dito nga dito ni. Oo. Kaya punta na tayo doon. Doon na tayo, bilis. Hanapin natin yung gagamba doon. Right?
Buhos natin tong isang timba. Tingnan natin kung anong magiging ano niyan. Magiging resulta after ilang tagal-tagal yan. Ayan. Grabe, tigas. Isa save natin, hopefully masave natin. Lagay ko nakasakal to eh. Masyadong nakalubog yung pagkakatanim. Ayan, hinaliman natin para hindi gaanong lagyan natin ng vermicast. Ayan na, iligin na natin. Alam nyo ang langka okay lang yan. Takaw sa tubig yan, matibay. Ang gusto niyan laging basa. Makikita natin after ilang linggo, after a week, dapat may lalabas na pong mga bagong dahon yan. Pag lumabas na, tuloy-tuloy na natin. Ang bagal ano? Pumangit pa nga lalo. Ay, ito gumanda na oh. Ito didiligin din natin ng maayos kapag kaya ako naglagay ng hose dito eh. Nilipat nila doon sa kabila. So ibig sabihin kulang pa. Maglalagay pa tayo ng isang hose ulit. Meron pa ako nabili dyan mga tatlong tag 10 meters eh. Actually kauulan din lang, pero itong kasi naglagay tayo ng vermicast para umalo ba. Ayan, para malusaw siya. Oh, ayan na, choy choy. Ayan na ang choy choy. Ano? Na? Oh. Hi guys. Hi guys. Bye bye. Ba? Di ata ng agaw ng hose ngayon. Arawan naman siya dito. Hindi ko alam kung ano bang, baka sunlight din ang kulang. Nadadali nitong ano, bayabas. Itong bayabas natin maraming ano, kailangan pong ma-sprayhan. Marami siyang white flies.
Maraming white flies. Actually, yan talaga ang kalaban ng bayabas. Ayan, oh. Ayan, kahit papano itong ating langka ay nabigyan natin ng first aid. Sana nasarapan sila. Lagyan natin ng bagong fertilizer. Kasi nga ang bala ko, wala na masyadong yung wala na masyadong chemical. Pag hindi pa rin gumanda, pipitikan natin ng urea yan. Talaga. Pero kasi more on tayo sana, organic ba. Pero kung hindi ko pa nakukuha yung right combination, lalagay tayo ng konting urea. Fast acting kasi yun yun ang ito kasing mga vermicast na to, kumbaga siya, slow, pero pang matagalan naman yan. Baka kasi mamaya yung old soil niya, yun ang tuyo. Ayan, balik tayo. At ayan, okay na. Nilinis na po ni Kong Kong. Ang bilis lang naman, binuhulot niya lang yung mga damo dito. Ayan, okay na, ready na. Pero sabi ko nga, hindi ko po muna matamnan. Gawa ng, gusto ko po sanang bumayahe muna ng vermicast. Kasi lalagyan natin ito ng marami-raming vermicast para mas maganda po yung ng halaman ba, tubo. Ayan, ito naman well drained naman na. So ito mga vermicast na rin naman to Ayan, nabasa yan. Andyan pa rin naman yung sustansya. So ayan, silipin natin yung, saan ba ako dadaan? Dito na. Silipin po natin yung, diligin ko pala muna yung tama, yung bayabas dito sa dulo. Hindi na naaabot kasi, hindi na naaabot nung hose doon sa kabila. So, kailangan ang hose doon, kailangan din ang hose dito para hindi naman naaapi, diba? Ito ititrim natin. Total wala nang bunga yan. Itrim natin yan. Ayun tingnan mo yung nadidilig, iba kulay ito medyo yung charcoal sa aquarium po mga ka-farmer, din, gumagamit din ng charcoal. Ngayon, turo sa akin ng aking brother Maynard, yung po siya nagturo sa akin mag-arwana. Huwag kang maglagay ng charcoal kasi magiging lason siya pagtagal. Kasi sisipsipin niya nga yung mga ng tubig, no? Pero once na yan, parang napuno na siya, iluluwa niya din. So ganun pala, kaya pala naglalagay tayo ng charcoal sa halaman. Kasi yung charcoal po maganda, pero kaya pala ina-activate nila. Activate means, kumbaga parang ilululoadan mo ng mga nutrients ng mga fungi yung charcoal itself. Para kumbaga pag lagay niya sa lupa, pag linagay mo na sa halaman, kumbaga nag-aano na siya ng nutrients, lumuluwa na ng nutrients, hindi na siya nagsisipsip. Kasi pag charcoal lang ang ilagay mo sa halaman at hindi mo siya inactivate, sisipsipin niya lalo yung mga nutrients ng halaman, which is walang matitira sa sa halaman mo. Ganun pala, kaya ganon. Ngayon ina-activate pa siya. Teka lang, kailangan malagyan to ng konti ang pagdilig po niyan, konting-konti pa lang ito, dapat medyo iniiwan ng kaunti, pero ayan, kaya kahit mga 5 minutes lang pwede na.
Okay na, ikutan na natin yung ating ganda na oh. Ang ganda na. Recover na siya. So siguro na-address na natin yung missing sa kanya, kaya siya nagdidilaw. Ayan, dito tayo. Ayan oh. Mga palabas na po yung bagong dahon, pero ayan na mga ka-farmer, yung ating ano to, Taiwan guava, tapos dalawang guapol. Ayan tayo. Oh, nagbunga oh, bakla. Bakla siya. Ayan oh. Ito ligaw lang po ito. Oh, natsambahan natin, babae. Kasi karamihan po lalaki. Pag ligaw kasi karamihan lalaki talaga yan. Actually 50-50 eh. Yung chance mo pagkagaling sa buto. Kaya sayang, hindi worth it yung paghihintay, di ba? Tagal mong hinihintay tapos lalaki pala. Wala ka ng chance. Nandito yung sawa. Kailangan natin mapalinis din ito May sawa dito. Ayan oh, lalaki yan oh. Tingnan niyo yung papaya na yan, lalaki. Oh, yan po ang lalaki. Kitang kita niyo. Pagka ganyan, wala nang pag-asa. Kill it. Huwag na kayo maniwala dun sa pinuputol, nagiging ano, nako. Ewan ko para sa akin, ginawa ko na lahat. Dahil pinagdaanan na namin yan. Ayan oh. Putol na yan. Tingnan nyo, sa dami po ng tinanim natin, walang lalaking lumitaw. Diba? Sa dami ng mga tinanim. Ay, malapit na to nagdidilaw na yan. Oh. Kaya sinisilip kasi baka mamaya may mga ano na pala. Ay, natanggal. Ako po. Yun. Ayun. Harvest na tayo soon. Teka lang, baka butasin ka. Itong hirap pag mag-isa, no? Ayan. Sorry. Ayan. Tuloy ko na lang. Cut ko na lang. Ayan. Nakita. Ganda yung pagkakabalot ni Kongkong Professional. Uy. May puso na to. Sabi ko na eh. Ayan oh. Kitang kita. Ayan. Oh, so ibig sabihin nagpuso na siya. Tingnan nyo, maikli na yung huling dahon. Maikli na yung huling dahon, puso na ang kasunod. Medyo nabasa naman to ng konti. Dahil nung umulan po medyo maganda naman yung ulan nung malapit na, may mga dilaw-dilaw na. Kaunti lang yung may mga dilaw-dilaw. Uy! Yari, hinog sa puno. Lusaw. Yan sinasabi ko pag nakabalot. Sarap to hinog sa puno pero sana hindi bulok. Ayan yung mga baka, mga farmer yan Chuchay, asan kaya? Chuchay na ba to? Ayan si Chuchay ata yun. Ay hindi, lalaki. Asan kaya si Chuchay? Ayun ata dulo. Matay po yung mga baka. Nagkakaroon ng gas. Tinutusok lang pala yun. Yun po yung ikinamatay ni Becky. Namatay ni Becky. Bumili nga ako ng ringgilya kasi na din para kako kung sakali man, di ba? Pang emergency kaysa mamatay, tusukin mo na.
Wala pa. So, nakakuha tayong dalawa. Pero dito mukhang marami na dito. Ayun. Ayun. Ang dilaw-dilaw na. Gusto ko pong pagkumparahin sana yung dila, yung mahaba tsaka yung ano. So ayan, dalawa. Pero yung iba mga 2 days kailangan na pong ma-harvest na yung iba. So wala pa to. Late na to eh. Late ito, late. Ay, ay pa ako nakalapate. Pero surrender na muna natin to. So ayan po mga farmer, hanggang dito na lang. Ay, di ko nasilip yung saba. May saba tayo inaabangan dun eh. Ayan, maraming salamat at magandang buhay.